Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So in this fast-paced, phantasmagoric world that we have now, everything is chasing after their dreams. And also, everyone is very focused on themselves. The vanity practice is so prominent that most of the time, kindness to other living entities, to every individual, is not the priority. So it's really hard to find a really genuine friend. Ito yung meron si Arjuna na wala yung maraming tao. Meron siyang real friend. Sino yun? Si Krishna. Si Arjuna, in the first chapter, ang dami niyang arguments kay Krishna para huminto na siya na sumama dun sa war. Para magkaroon siya ng reasons lang para umalis na sa battlefield. Pumunta na lang siya sa forest, mag-meditate. Hindi niya duty yon pero gusto niyang mag-escape. Kasi nahihirapan siya sa life niya. Pero, si Krishna, bibigay sa kanya yung sauce. Bibigay sa kanya yung real talk. This is the tough love na kayang ibigay ng isang friend. Which is very hard. Kasi, mas madaling sabihin lang sa isang tao yung mga bagay na gusto niya marinig. Pero yung totoo, hindi madaling sabihin kasi baka hindi ma-take ng maayos. Or baka ma-misinterpret pa. Reading from the Bhagavad Gita as it is, Chapter 2, Contents of the Gita summarized. Text 1. Sanjaya said, seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudana, Krishna, spoke the following words. So magsasalita pa lang si Krishna sa conversation dito sa Bhagavad Gita. It was mentioned here because of full compassion. Ito yung reason ni Arjuna. Again, hindi siya weak. Soft heart lang talaga si Arjuna. Pero because of this, naka-experience siya ng depression. So yung depression na to, hindi lang to pang new age lang. Ancient times, alam nila yung depression. Pero may two kinds of depression. It was mentioned by Prabhupada na yung material compassion, lamentation, and tears are all signs of ignorance of the self. It is just like compassion for the dress of a drowning man. So yung compassion na to ay yung experience ni Arjuna and ito yung nagbigay sa kanyang depression. Pero may two kinds, which is yung isa material, isa spiritual. Si Arjuna is experiencing compassion and depression, hindi dahil selfish siya. Naawa siya sa mga tao. Naawa siya dun sa mga mamamatay sa war. And meron ding depression na spiritual. Like even devotees are experiencing this, those who are trying to practice spirituality or bhakti yoga, they still experience depression. Pero hindi na para sa kanila. It is because yung compassion nila, grabe, sa mga living entities, sa different personalities sa paligid nila. Because someone are suffering or they're doing the service to take care of them. At the same time, they are their counsel, naririnig nila lahat ng mga problems ng mga tao. So, nababaksak sa kanila yung mga emotions. And of course, because of that compassion, na-feel down din yung mga devotees. It doesn't mean, again,
na hindi siya advanced spiritually. Hindi rin ibig sabihin weak siya. Soft heart lang talaga yung devotee. That is the beauty of the practice of personalism. Kasi in personalism, no. Pag kinausap mo sila, we're all one. Walang touch ng care and affection. Lalagpas lang talaga. Kasi temporary lang. I-dismiss nila, invalidate nila yung emotions na feel ng isang tao. Pero yung pure devotee or even just advanced devotee na ke-carry nila with empathy yung mga struggles ng mga tao sa paligid nila. Of course, hindi lang sila full of this emotion. May action silang ginagawa. They're trying to save other souls para maalis doon sa situation na yon. But hindi rin mawawala na magkakaroon sila ng emotions. Kasi wala, tao yung mga devotees, hindi sila bato. So makaka-experience sila ng mga ganito. Ito yung sinabi ni Prabhupada. One who does not know laments for the outward dress is called a Sudra, or one who laments unnecessarily. Hindi na tayo pwedeng magpaka-sad boy o sad girl because ang dami nating reason sa buhay. Kailangan natin lumagpas din doon. We might have a lot of experiences, trauma, or mga pwedeng down ng isang tao, not just for this life, for many lifetimes also. Pero kailangan graduate doon, one way or the other. Kung lumapit sila sa practice ng mga consultations sa mga therapies, medicines, or spirituality, at least gawa ng paraan. At least mag-move forward kaysa yung idle lang. Because it is like a person who laments unnecessarily. Like the outside dress. So, kailangan mag-move forward. Ganun din yung ginagawa ng mga devotees, mga advanced person. They help others to move forward. And ito rin yung isang purpose ni Krishna kaya merong Bhagavad Gita. So, the Bhagavad Gita can dissipate the lamentation of the ignorant man. Galing, no? Ito yung isang purpose para ma-defeat yung ganitong emotion. Ayan. Text number 2. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets, but to infamy." So ito yung first na sinabi rito, yung Sri Bhagavan Uvacha. The Supreme Personality of Godhead said. Ano yon? Ang intro. Chastisement agad. Tough love agad. Real talk agad. Bakit sinabi ni Krishna yon? Meron silang friendly relationship ni Arjuna. Remember yung unang presence niya dun sa chapter 1 in a humorous approach kagad. Behold the Kurus. Kasi alam niya yung tumatakbo sa isip ng mind ni Arjuna. So, sarcastically binigay ni Krishna yon. Tingnan mo sila. Kaya alam niya kasi mangyayari to, mabibewilder si Arjuna. Then, ano yung next na approach ni Krishna? Tough love. Real talk. Ano yung sinabi niya? Bakit ka nagkaroon ng ganitong impurities? It is not at all. They are not at all befitting a man who knows the value of life. Impurities, not at all befitting. Then, ano yung result? Hindi siya pupunta sa higher planetary system kung ano yung mga arguments mo. Hindi siya good karma lang. Otherwise, kung ayun na lang mangyayari, hindi na kailangan mag-war. But no, infamy. You're a soldier. Diba? Lahat ng ginawa mong great deeds at the same time, heroic acts, mawawala sa history.
if ito yung gagawin mo. Chastise ka agad ni Krishna. In one verse, tatlo agad chastisement. Ang ganda rin nung sinabi ni Prabhupada dito because it was mentioned, Sri Bhagavanovacha. From this verse, na-establish kagad na si Krishna yung Supreme Personality of Godhead. Siya yung top sa lahat ng incarnations ni Krishna also. He is the Lord of the demigods as well. Sri Bhagavanovacha. So, Bhagavan. Sa purport, Prabhupada mentioned that you can approach the Supreme, approach God in three ways. Makikita natin sa mga current practice na meron sa mundo ngayon. First is yung approach through Brahman or impersonal approach. Ito yung mga light, the universe. So impersonal, walang person, walang personal feature yung God. Pwede mag-approach pa rin naman kay God ng ganito. Dasal ka sa light, dasal ka sa universe, dasal ka sa idea ng God lang. Walang features. Hindi siya person. So maraming ganitong practice. The Holy Ghost, di ba? Walang mukha yung God. Walang feature. Kasi God daw siya, dapat wala. Then the second is the Paramatma, the localized aspect, or the super soul, the God within. So, yung iba, di ganito nag-meditate. Madalas na mga yogis, ito yung meditation nila. They want to have darshan or to see God within. Yung view na yon. Gusto nila magkaroon. Yung iba na may misinterpret to, kasi since the super soul is inside us, kasama ng soul, na iniisip nila or na nag-speculate sila na God din sila. Kasi yung soul is also part of that super soul. Pero hindi nila nag-iintindihan na different individuals yun. Iba yung individual as a soul, iba rin yung super soul. So hindi pwedeng isipan na you are God, I am God. That is the Mayavadi philosophy actually. So si Prabhupada, i-discuss palagi dito, dinidefeat lahat ng mga philosophy nila. And yung impersonalist philosophy. Ano yung approach ng isang Bhakti Yogi? They worshipped Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, Krishna. May features. God as a person, as a Supreme Person. May tsura siya, may favorite siyang mga bagay, may dislike and likes siya, may humor siya, may love. Kaya may relationship na nabibuild. And in the introduction ng Bhagavad Gita, it was mentioned there the different relationships na pwedeng ma-redevelop ng isang soul kay Krishna. Fatherly, friendly, or as a servant and master. And the most is, pwede rin yung parental and fatherly. And the most is yung conjugal love. So ano yung meron si Arjuna? Meron siyang friendly. From Dasha and also friendly. As a servant and as a friendly relationship. Kaya ganito mag-usap si Krishna sa si Arjuna. Kaya ni Krishna ibigay yung real talk. Actually, yung binigay ni Krishna na real talk kay Arjuna, mild pa lang to. We will talk more regarding the Bhagavan features ni Krishna sa mga succeeding verses kasi it will be discussed by Srila Prabhupada sa mga purports. Text 3. O son of Pritha, do not yield to this degrading impotence. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy. Another real talk. Degrading impotence. So impotence is not having an ability to procreate. So in Tagalog, parang baog.
So that's impotence. At the same time, it is also the meaning na cowardice or coward, duwag. Isang soldier nasa battlefield, tinalo niya yung mga demigods, tinalo niya yung mga great na mga kings. Kaya niya rin talunin yung Kauravas kahit siya lang mag-isa. Sa nangyari yan previously, kahit isa lang siya, tinalo niya yung mga Kauravas. Ngayon, in the middle of the battlefield, Krishna is saying, "You're a coward, Arjuna. Duwag ka." Binibigay ng sauce, binibigay ng real talk si Arjuna. Because they're friends. That's the beauty of it. Kapag meron tayong ganitong friends, kaya na lang ibigay sa atin to kasi we really need to hear it. Si Arjuna, kailangan niya marinig talaga to. Paano nangyari yon? Paano niya nasabi yon? Kasi sa first text, sinabi kagad ni Arjuna, "O Madusudan." Tinawag kagad niyang Madusudan. Uvacha Madusudan. Ina-address niya na Madusudan si Krishna. Si Madusudan, endearment niya kay Krishna, who is the killer of the demon Madhu. So, ang sinasabi ni Arjuna, please kill my bewilderment. May surrenderness na kagad si Arjuna. So, kaya binigay ni Krishna. Hindi natin pwedeng maging excuse to. Sabi niya, Charan, tough love. Kailangan bigay ko yung real talk sa mga tao. Tapos lahat ng kausapin mo, bibigyan mo lang mga kung ano na lang. Diba? Ba't ito yung ginagawa mo? Hindi tama yan. Diba? Chine-check mo lang lahat. May dala kang red ball pen. Ikaw yung taga-check. No, hindi natin excuse yun. Lalong-lalo na kapag walang relationship. You'll just break yung merong natitirang relationship or yung merong nasisimulang relationship kapag naging ganito yung approach natin sa mga tao. And we have to be also careful kahit na mag-approach yung tao sa atin. Kahit may relationship na, I'm a victim of this many times. Prabhu, I need your advice. Diba? Niniwala ako sa mga sasabi mo kasi diba, yung mga ibang napag-usapan natin na change yung life ko. Prabhu, I'm your student. Or Prabhu, kailangan ko ng feedback, honest feedback. Sometimes or most of the time, it's a trap. Kasi yung ibang characteristic or qualities ng tao, hindi pa sila ganun ka-ready for the sauce. Gusto lang nila marinig yung gusto nila marinig. Kapag nabigay mo sa kanila kahit onti yung real talk, tapos real talk nga nakakasakit ng ego, pwedeng pwedeng bumalik sa atin in a not so good way. It's not a good talagang way to give back sa ganitong tao na hiningan natin ng mga honest feedback. Tapos ganun yung i-approach natin. Tapos pwede mong ikalat sa ibang tao. Hindi ganito yung sinabi niya. Hindi maganda. Ito yung So kailangan natin mag-ingat sa ganito. Very few people, miski ako na-realize ko yun, very few people yung ready sa ganito. Yung talagang aiming ma-improve yung sarili nila. Just like Arjuna. And this should be our aim. Hindi magbigay ng feedback na magbigay ng feedback. Magbigay ng real talk. To know and learn how to receive yung love and affection ng isang genuine na friend natin kapag binigyan tayo ng real talk. Kasi kailangan natin marinig yun. Otherwise, kapag nangyari yon, nag-retaliate tayo or nag-pushback tayo kasi binigyan tayo ng real talk, lalo na kung hiningi natin, hindi na magiging real yung mga tao sa paligid natin. Hindi na tayo magbibigyan nun. Kasi alam nila yung gagawin natin eh. False ego tayo, natouch yung false ego natin tapos mag-response tayo or even, di ba, magkakwento pa tayo sa ibang tao na, ito yung sinabi niya kasi. Pero in the first place, hiningi natin yun sa kanya. Sad but true, ganito yung reality ngayon. Because of the false ego and the vanity ng mga tao. Gusto na natin marinig yung gusto natin marinig sa tao na yun. Minsan, may ganitong conversation kasi yung mga tao, ito yung gusto nilang marinig palagi. Na gusto nilang ma-confirm lang yung naisip nila.
Ato magaling tong devotee na to, magaling tong taong to. Tingnan kung tama yung naisip ko. Pag nag-disagree, hindi siya magaling. So the lesson here is how to receive the feedback, how to receive the tough love na bibigay sa atin ng real friend natin. Kaya tough love is the realest. Kasi very risky siya. Lalo na kung kailangan natin ibigay. Ako palagi pinagdasal pag kailangan kong ibigay yung truth na yon. Minsan ako yung atasan. Charan, you have the relationship to this devotee. Kailangan niyang malaman to. Otherwise, it's dangerous for his spiritual practice or his relationship with other devotees kasi may traces na lumalabas sa kanya na baka hindi napapansin na hindi okay or pwedeng mag-result ng hindi maganda sa community or sa relationship na amongst other devotees. So I'm like really praying. Krishna, help me use right words, right mood, right tone para ma-deliver yung message na ma-receive niya rin in the right um, attitude. Kasi hindi madali. Very risky. Very risky. Very risky. So this is the quality of Arjuna and Krishna. Krishna was not afraid. Biin niya yung Sasuke. In the middle of the battlefield, duwag ka or impotent ka. What a real talk, di ba? Tayo, pag may sabi lang tayo ng onting tough na word, masyado tayong offend. I feel it's offensive. That's racist. That's, masyado tayong, naging crybaby. But, again, kailangan natin bumalik uli dun sa idea na hindi tayo dapat maging insensitive din. Diba? Ayun, yung right term. Hindi tayo madaling dapat matriggered. Lalo na kung hiningi natin. So yeah, I'm very sorry. Ganito yung flow palagi ng ating study ng Bhagavad Gita. Well, that's Bhagavad Gita. Real talk. Hindi natin maging reason yung Bhagavad Gita para tayo yung maging offensive. It was mentioned here, Arjuna was the most intimate friend of Krishna. That's why Krishna is directly guiding him on the chariot. So here, nakita natin yung glorious act ni Krishna na mag-serve sa devotees niya. Kaya may right din talaga siya mag-chastise kay Arjuna. Nag-serve talaga siya doon. Kaya niyang mag-reciprocate more than sa binibigay sa kanya ng devotees niya. In a friendly relationship, ganito. Pero abangan natin, magkakaroon ng paradigm shift sa relationship nila para mas mangyari and mas ma-receive ni Arjuna yung Bhagavad Gita. Bakit? Ang dami kasing dahilan ni Arjuna. Ang dami niyang arguments. Ang dami niyang rebuttal. Ang dami niyang reasoning. Minsan ganito tayo. Ang dami nating reasoning sa buhay. Kasi ganito Prabhu yung mga nangyayari sa akin. Kaya ito yung experience ko. Siya kasi, aside from that, may biniblame tayo. Si Arjuna hindi nag-blame. Pero marami siyang arguments para hindi matuloy. I-justify niya yung arguments niya. Para ma-fully receive natin yung knowledge and yung love and affection ng friends, lalong-lalo na kung may mentor or may spiritual teacher, spiritual master tayo, we have to be in the mood of surrenderness. We have to surrender sa tough love. Kaya kailangan ibigay yung tough love kasi meron tayong thick covering, outer skin, na kailangan i-break yung wall na yun. Para grow tayo, ma-outgrow natin yung situation. Otherwise, we'll be stuck. We'll lament unnecessarily. We'll be just depressed.
materially. Hindi tayo makatakas dun sa mental platform. So this is the greatest um, way para ma-imprison yung isang tao. Kulong mo siya dun sa mental platform. Diba? Sa overthinking lang siya or nandun siya nakakulong sa past niya. Sa depression niya, nakakulong lang siya sa emotions or sa anxiety, sa fear in the future or fear of the unknown. And wala na siya magagawa. Magiging invalid na rin siya. Magiging yung disabled na rin siya kasi hindi na magka-function well. Yung tough love na kayang ibigay ng real friend natin is yung magpa-break ng own prison natin sa loob. Yung inner battle na yun. And the inner battle is not easy. Kung kailangan mong mag-call a friend, gawin mo yun. Kung kailangan mong gumamit ng ibang tools para ma-break yun, gawin mo yun. Kung kailangan mo ng recreation, gawin mo yun. It doesn't mean na nag-practice ka ng spirituality, wala ka ng recreation. Sabi na sa Bhagavad Gita, mababasa natin. Pati yung recreation should be regulated, should be practiced. Kasi it will be healthy in the mental platform. Kaya niya ma-break yun. And even the modern studies ng mga psychiatrists, psychologists, kailangan gawin yon. Even performing ng mga chores, exercise, diba? Or recreational activities. Kasi it will remove the person from the idea of focusing only on the problem. Divert siya sa mga ibang tasks. And ito naman yun eh. If one is romanticizing yung idea ng kanyang depression, ng anxiety, ng problem niya, lalong lumalaki. Doon siya nakafocus eh. Paulit-ulit niyang sinasabi. Paulit-ulit niyang kino-converse sa ibang tao. So, lalong nagiging big yung problem niya. Kailangan ng friend na mag-remove sa atin sa situation na yun. Otherwise, makukulong nga sa isang situation na nasa mind lang. Ang hirap, no? You're free to move outside, but you're imprisoned inside. Yeah, keep moving. I've heard this from one devotee. It's a quote. Keep the body moving so the mind will groove. So, minsan kailangan mo lang gumalaw-galaw. That's the first step. Thank you very much, my dear ones. It's a big help na naaral natin yung Bhagavad Gita kasi hindi tayo nagiging stubborn sa mga teachings ng life, ng scriptures, ng teachings ni Krishna, ng mga devotees. And we're trying to learn how to receive yung teachings na to, yung wisdom na to. Sometimes it's in the form of rose petal or thunderbolt. So, ganito yung na-experience natin sa buhay. Hindi madali. Hindi madali to receive this. Kasi, tough love nga eh. Tough nga eh. Ano yung kailangan natin gawin? Magpaka-tough din tayo with a soft heart.